Naaalala ko pa rin ang sandaling yon na parang nangyari lang kanina. Nakatayo ako sa tabi ng coffee machine sa opisina, nagdaragdag ng kaunting oat milk sa aking kape sa umaga nang pumasok si Ryan, ang bagong CEO at anak ng nagtatag ng kumpanya, sa break room. Hindi niya ako binati, hindi siya ngumiti, tiningnan niya lang ako na parang bahagi na ako ng muebles. "Lily, kailangan kitang makausap sa aking opisina ngayon." Hindi iyon isang kahilingan. Halos 11 taon na akong nagtatrabaho sa kumpanya. Sa panahong iyon, binuo ko ang departamento ng client services mula sa simula, nakipag-ayos ng mahigit 100 kontrata, at sinanay ang karamihan sa mga team na ngayon ay nakaupo sa labas ng kanyang opisina. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga kay Ryan. Ang kanyang ama, si G. Cole, ay nagtayo ng kumpanya ng may sipag at katapatan. Si Ryan ang nagmana ng titulo at tila sa kanya, binigyan siya nito ng karapatang maging parang Diyos. Sinundan ko siya, sinusubukang alisin ang tensyon na namumuo sa aking dibdib. Hindi siya umupo. "Tanggal ka na," sabi niya, walang emosyon ang boses. "Hindi namin kailangan ang mga tamad na tulad mo na bumabagal sa lugar na ito." Kumislap ang mga mata ko. Sa una, inakala kong isa itong nakakatuwang biro. "Pasensya na?" "Narinig mo ako," sagot niya. Casually na binubuklat ang isang tumpok ng mga papeles na parang nagdedesisyon kung ano ang kakainin sa tanghalian. "Maaari mong kunin ang iyong mga gamit at umalis ka agad." Tinitigan ko siya, lubos na nagulat. Kumakabog ang puso ko sa aking tainga. Nais kong sumigaw, ipagtanggol ang sarili ko, humingi ng paliwanag. Ngunit sa halip, ngumiti ako. Isang kalmado, magalang at sinadyang ngiti. "Naiintindihan ko," sabi ko. "Magandang araw sa iyo, Ryan." Lumabas ako sa kanyang opisina na nakataas ang aking ulo, ngunit sa loob ako'y nanginginig. Tiningnan ako ng aking mga kasamahan habang ako'y dumadaan, ramdam na may mali. Ilan sa kanila ang nagsimulang tumayo, handang magtanong, ngunit nagbigay ako ng banayad na pag-iling. "Huwag ninyong pahirapan pa." Inayos ko ang aking desk ng tahimik. Habang pauwi ako, bumalik sa akin ang mga alaala. 11 taon. 11 taon. Binigay ko sa kumpanyang ito ang mas maraming oras kaysa sa aking sariling pamilya. Mga gabing nagpupuyat, nagtatrabaho kahit holidays, tumatanggap ng tawag habang pilit pinipigilan ang luha pagkatapos ng aking divorce. Binigay ko sa kanila ang lahat at ngayon tinanggal ako na parang wala lang. Ngunit hindi ako galit. Hindi pa. Ako'y mausisa. Ang tanong na iyon ay bumabagabag sa akin buong gabi. Halos hindi ako nakatulog. May kakaiba sa paraan ng pagsasalita ni Ryan, napakakumpiyansa, napakawalang pakialam. Ang timing ay kakaiba rin. Malapit na naming isara ang isa sa pinakamalaking kontrata ng kumpanya, isang deal na pinaghandaan ko ng X na buwan. Alam na alam ko ang kliyente. Nakapag-book na nga ako ng huling review meeting para sa Biyernes na yon. At ngayon, wala na ako. Naisip ba talaga niya ang mga detalye ng kontrata? Kinaumagahan, pagkalampas ng 9:00 ng umaga, umugong ang telepono ko. Hindi ko kilala ang numero. Hinayaan ko itong tumunog, hindi sigurado kung kaya ko pang makayanan ng isa pang dagok. Ngunit ang pagkausisa ang nanalo. "Lily, si G. Cole ito." Ang boses na yon ay nagbigay ng kuryente sa aking gulugod. Ang tunay na CEO, ang lalaking umupa sa akin 11 taon na ang nakalipas pagkatapos ng isang interview. "Kakapasok ko lang sa opisina," sabi niya, at narinig ko ang bigat sa kanyang lalamunan. "Bakit ka nag-impake at umalis? Anong nangyari?" Nag-atubili ako. "Anak niyo po ang nagtanggal sa akin." Katahimikan. Pagkatapos, may matalim na paghinga. "Kahapon lang, sinabi niya na ako ay tamad at hindi na kailangan." Nagkaroon ng mahabang pagtigil bago siya muling nagsalita, dahan-dahan na parang sinusubukang kumalma. "Lily, nabasa ba niya ang kontrata mo?" Nangunot ang aking noo. Ano pong ibig niyang sabihin? Aayusin niya ang Kingswell deal ngayon, hindi ba? "Oo, nakaschedule tayong makipagkita sa kanila ng 11. Diyos ko, narinig ko ang kaluskos ng mga papel sa likuran, pagkatapos ay malakas na pagbagsak na parang may ibinagsak siya sa kanyang mesa. "Lily, ang kontrata mo ay mayroong clause," sabi niya.
Isa na pinilit ko pagkatapos ng nakaraang acquisition disaster. Hindi ka lang account manager. Ikaw ang tanging authorized negotiator para sa Kingswell deal. Nanigas ako. Hindi niya maaaring isara ang deal kung wala ka, patuloy ni G. Cole. Hindi legal, hindi etikal, kahit hindi praktikal. Ang kontratang iyon ay mabibigo maliban kung naroon ka. Isang mabagal na pag-unawa ang nagsimulang kumalat sa aking dibdib. Hindi niya nabasa iyon. Si Ryan ay walang ideya sa kanyang ginawa. At doon nagbago ang isang bagay sa loob ko. Ang pagtataksil ay masakit pa rin. Oo, ngunit ngayon ay nakaramdam ako ng iba. Kontrol. Siya ay pumindot ng trigger ng masyadong mabilis at ngayon ang baril ay nakatutok sa kanyang sarili. Isinara ni G. Cole ang telepono nang walang dagdag na salita. Nararamdaman ko ang kanyang galit sa gitna ng katahimikang sumunod. Naupo ako nang hindi gumagalaw sa aking apartment. Ang kape ay lumalamig sa aking tabi, nakatingin sa wala. Hindi niya alam na ang kanyang anak ang nagtanggal sa akin nang hindi man lang binabasa ang kontrata. Sumandal ako sa sopa at bumuga ng mahina, mapait na tawa. Pagkatapos ng 11 taon, ito na yon. Bumagsak sa isang mapanira, padalos-dalos na lalaking bata na naglalaro ng CEO, gumagawa ng mga desisyon na parang mga galaw sa video game. Ngunit ang mga totoong kumpanya ay hindi tumutugon pagkatapos ng masasamang tawag, at ang isang ito ay malapit nang matuklasan iyon sa mahirap na paraan. Hindi ako sigurado kung ano ang mangyayari sa susunod. Isang bahagi ko ang gustong magbihis at pumunta sa opisina para lang panoorin ang pagbagsak. Ngunit ang isa pang bahagi, ang nagtiis ng mga taon ng walang pasasalamat na overtime at nilunok ang aking pagmamalaki nang higit pa kaysa sa kaya kong bilangin, ay gustong hayaan silang magsunog. Hindi ako naghintay ng matagal. Sa 10:13 ng umaga, nakatanggap ako ng isa pang tawag. Sa pagkakataong ito ay si Ryan. Hinayaan ko itong mapunta sa voicemail. 1 minuto ang lumipas, isa pang tawag. Sa pagkakataong ito mula sa reception, pagkatapos ay sa legal, pagkatapos ay sa accounting. Tinitigan ko ang aking telepono habang ito ay walang tigil na umuugong, sumisindi na parang Christmas tree. Hindi ako sumagot ng isa man. Ang icon ng voicemail ay kumikislap sa akin, walang tigil. Tiniyak ko ito. Lily, kumusta? Si Ryan ito. Ang boses niya ay tensyonado. Pakinggan mo, mayroong maling pagkakaintindihan kahapon. Maaaring napakabilis akong kumilos. Kailangan ka namin pabalik ngayon. Ito ay kagyat. Pakiusap, tawagan mo ako. Kagyat. Ang salitang iyon ay gumulong sa aking isipan na parang marble sa isang salamin. Hindi siya nagsabi ng sorry, kahit isang beses, kahit sa maling corporate way. Sa halip, ito ay pagkapanik na nakabalat kayo bilang pagiging magalang. Uminom ako ng malamig kong kape. Hindi pa rin gumagalaw mula sa sopa. Sa 10:32, umugong muli ang telepono ko. Sa pagkakataong ito ay isang numero na hindi ko naitabi sa loob ng maraming taon. Nicole, isang dating kasamahan. Naging malapit kami noong siya ay nasa aking departamento pa bago siya lumipat sa marketing. Sinagot ko, Lily, hindi ka maniniwala sa nangyayari dito, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Sinigawan ni Ryan ng kanyang ama na parang sa harap ng lahat. Puno ang meeting room. Si G. Cole ay pumasok at ibinagsak ang Kingswell contract sa mesa. Nagtaas ako ng kilay. Dinala niya ang kontrata? Oo. At nagtanong siya ng isang tanong. Nabasa mo ba ito bago tanggalin si Lily? Sinubukan ni Ryan na magsinungaling. Sinabi ang isang bagay tungkol sa paglipat sa isang bagong direksyon at pag-evaluate muli ng mga tungkulin. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni G. Cole. Binuksan niya ang clause. Nabanggit mo palagi ang tungkol sa isa na nagsasabing, ikaw ang nag-iisang negosyador sa Kingswell account. Ang clause na iyon ay naroon para sa isang dahilan. Alam ko, alam ng lahat, maliban kay Ryan. Huminto siya saglit. Narinig ko ang mga bulong sa opisina sa likuran. Lily, mukha siyang maputla, parang multo. Napagtanto niyang siya ang dahilan kung bakit malapit nang umalis ang Kingswell. Bumuga ako ng hangin na hindi ko na malayang pinipigilan ko.
At ano ang sinabi ni G. Cole? Sinabi niya, kung bumagsak ang deal, ang iyong posisyon dito ay maaaring pag-usapan. Bumuga ako ng hangin na hindi ko na malayang pinipigilan ko. Naroon ang unang crack sa armor ni Ryan. Hindi ko alam ang plano mo, dagdag ni Nicole. Ngunit anuman ito, hawak mo na ang kalamangan ngayon. Tinapos ko ang tawag na may mahinang pasasalamat. Pagkatapos ay tumayo ako at tumingin sa labas ng bintana. Tahimik at payapa ang skyline. Palagi akong nakakahanap ng kaginhawahan doon. Ang lungsod ay walang pakialam sa kaguluhan ng tao, gaya ng dati. Sa 11:15 dumating ang isa pang mensahe. Sa pagkakataong ito ay mula kay G. Cole mismo. Lily, taus-puso akong humihingi ng paumanhin sa nangyari. Nagkamali ako sa pagtatasa ng sitwasyon. Pakiusap, pumunta ka dito. Hindi lang para sa deal, kundi para makapag-usap tayo ng pribado. Nakakaakit ito, ngunit hindi pa ako handang pumasok na parang walang nangyari. Hindi pa. Ang pagkakamali ni Ryan ay hindi lang tungkol sa isang kontrata. Ito ay tungkol sa respeto, tungkol sa tiwala, at tungkol sa mga taon na ibinigay ko, mga taon na hindi mapapalitan ng isang panicked phone call at isang upuan sa isang negotiation table. Gayunpaman, may isang bagay na kumilos sa loob ko. Hindi ako petty na tao, ngunit hindi rin ako mahina. Hindi ko gusto ng paghihiganti, gusto ko ng accountability. Kinuha ko ang aking telepono at sa wakas ay sumagot. Hindi sa pamamagitan ng tawag, kundi sa isang mensahe. Isa sa alang-alang ko ang pagbabalik para sa Kingswell deal, ngunit sa ilalim lamang ng mga tiyak na kondisyon. Gusto kong makipag-usap ng direkta kay G. Cole muna. Pinindot ko ang send. Pagkatapos ay nagpalit ako ng pajamas at nagsimulang maghanda. Sa pagdating ko sa opisina, lumampas na ng tanghali. Hindi ako gumamit ng employee entrance. Naglakad ako sa main lobby na parang bisita, isang galaw na alam kong makakakuha ng atensyon. Alam ng lahat na na-fire ako kahapon. Ang pagbabalik ko ngayon ay higit pa sa isang tahimik na pagbabalik. Ito ay isang pahayag. Nakatayo ang receptionist sa sandaling makita niya ako. Miss Harris? Lily? She stammered. Hinihintay ka ni G. Cole. Dito po. Habang sinusundan ko siya sa hallway, napansin ko na nagbago ang atmosphere. Nakatingin ang mga tao sa kanilang mga desk, humihinto ang mga usapan. Mayroong pakiramdam ng tahimik na tensyon, na parang ang mismong gusali ay humihinga. Nakatayo si G. Cole sa pintuan ng kanyang opisina nang dumating ako. Hindi siya nakangiti. Lily, sabi niya, tumango. Salamat sa pagpunta. Tumango ako pabalik, ngunit hindi ko inabot ang kamay ko. Sumilip siya, hinahayaan akong lumakad sa kanyang tabi papasok sa opisina. Tahimik ito sa isang sandali habang nauupo ako sa tapat ng kanyang malaking oak desk. Isinara niya ang pinto sa likuran niya, sumandal dito, at bumuga ng mahabang buntong hininga. Nagkamali ako, simula niya. Malaking pagkakamali. Nagbigay ako ng masyadong maraming awtoridad sa aking anak. Masyadong mabilis. Gusto kong patunayan niya ang sarili niya. Ngunit hindi ko inaasahan na susunugin niya ang mga tulay bago pa man siya matutong magtayo ng mga ito. Nanatili akong tahimik. Umupo siya, ang kanyang boses ay lumambot. Ang ginawa niya sa iyo ay unprofessional, disrespectful, at sa totoo lang, naglalagay sa panganib sa isang deal na pinaghirapan natin ng mahigit kalahating taon. Dahan-dahan akong tumango. Oo, ganun nga. Binasa ko muli ang kontrata ngayong umaga, bawat salita. Binigyan ka ng buong autonomiya sa Kingswell account. Sa legal na paraan, hindi kikilalanin ng kliyente ang sinumang iba pa bilang kinatawan ng ating kumpanya sa mga negosasyon. Tumigil siya. Ang clause na iyon ay inilagay pagkatapos ng Steel Ridge debacle. Naalala ko ito ng mabuti. Ako rin, sabi ko ng tahimik. Ako ang namamahala sa fallout. Nagtagpo ang kanyang mga mata sa akin. Hindi mo nararapat ang nangyari kahapon, sabi niya. At gusto kong ialok sa iyo ang iyong trabaho pabalik, na may buong awtoridad na tapusin ang deal. Anumang kondisyon ang kailangan mo, gagawin natin. Mayroong katapatan sa kanyang tono, pagsisisi. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa deal. Ito ay tungkol sa pamumuno, accountability, dignity. Babalik ako,
sabi ko. Ngunit gusto ko ang lahat ay nakasulat. Isang binagong kontrata, malinaw na autonomiya sa Kingswell at walang panghihimasok mula kay Ryan. Tumango siya kaagad. Tapos na. At isa pa, dagdag ko, tinig ko ay matatag. Hindi ito maaaring mangyari muli, hindi sa akin, hindi sa sino man. Sumunod ang isang tahimik na sandali. Pagkatapos ay tumango siya ng dahan-dahan, nag-iisip. Mayroon kang aking salita. Sa puntong iyon, tumayo ako. Sa sandaling lumabas ako sa kanyang opisina, nakita ko si Ryan na nakatayo sa hallway, nakapameywang, nagpapanggap na malalim ang pag-uusap sa isang junior executive. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin sa sandaling ako ay lumitaw. Hindi ako kumurap. Hindi ako tumingin palayo. Dumiretso ako sa kanya at sumusumpa ako sa isang segundo, nakita ko ang eksaktong sandali nang mapagtanto niyang nawawala ang kanyang kontrol. Sa tier ng hapon, handa na ang boardroom. Ang Kingswell team ay kararating lang at mayroon kaming halos 30 minuto bago ang opisyal na pagpupulong. Sinuri ko ang mga dokumento ng isang huling beses, kinukumpirma ang lahat ng punto na dati naming napag-usapan. Ang kanilang CEO, si GS, ay isang taong hindi nagpapatawa na may matalas na mga instincts. Pinahahalagahan niya ang tiwala higit sa lahat at anumang bahid ng internal na kawalan ng organisasyon ay magpapatakbo sa kanya. Habang inilalagay ko ang nakaprint na Arabic translation ng mga huling termino sa mesa, nakita ko si Ryan na naglalakad sa labas ng mga glass wall ng meeting room na parang isang kulungang hayop. Lumabas si G. Cole para harangin siya. Ang kanilang mga mahinang tinig ay lumala ng mabilis hanggang sa tumaas ang kamay ni G. Cole, patahimikin siya. Namula ang mukha ni Ryan. Sumulyap siya sa akin na may halo ng galit at kahihiyan, pagkatapos ay naglakad palayo. Iyon ang huling beses na nakita ko siya noong araw na iyon. Sa 1:30 sharp, pumasok si GS kasama ang kanyang mga aides. Binati ko siya sa Arabic at lumiwanag ang kanyang mga mata. Naalala mo, sabi niya warmly. Malayo ang mararating ng respeto. Nagsimula ang pagpupulong, naging maayos ito. 2 oras ang lumipas, nagkamayan kami at nilagdaan ang deal. Pagkatapos nilang umalis, lumapit muli sa akin si G. Cole. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mukha ay nagpakita ng tunay na ginhawa. Nailigtas mo kami, sabi niya. At utang ko sa iyo, higit pa sa isang apology. Utang mo sa iyong kumpanya ang isang leader, sagot ko. Isang taong nakakaalam ng pagkakaiba sa pagitan ng kapangyarihan at responsibilidad. Hindi siya nakipagtalo. Mamayang gabi, habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, ang tensyon na dinala ko sa nakalipas na 48 oras ay sa wakas nagsimulang lumuwag. Bumalik ako, hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang taong nakakaunawa sa kanyang halaga at iginigiit na ito ay makilala. Ngunit alam ko rin na hindi ito tapos. Si Ryan ay maaaring tahimik ngayon, ngunit ang mga lalaking tulad niya ay hindi nawawala. Sila ay umatras at pagkatapos ay sila ay gumanti. Sa sumunod na linggo, ang Kingswell deal ay nag-headline sa industry newsletter namin. Breakthrough sa cross-border negotiations. Kumpanya secures a historic partnership with Middle Eastern distributor through tailored strategy and multilingual leadership. Hindi nila ako binanggit sa pangalan, ngunit alam ng lahat sa kumpanya kung sino ang nag-seal ng deal na iyon. Ang aking inbox ay napuno ng tahimik na pagbati, internal messages mula sa mga staff na nanatiling tahimik sa panahon ng bagyo. Ang ilan ay mula sa mga junior na minentahan ko maraming taon na ang nakalipas, ang iba naman ay mula sa mga manager na minsan akong iniiwasan sa mga pulong, ngunit ngayon ay pinuri ang aking pamumuno sa ilalim ng pressure. Pinahahalagahan ko ang kanilang mga salita, ngunit hindi ako naive. Alam ko kung gaano kabilis nagbabago ang mga tao kapag nagbabago ang hangin. Ang mood sa paligid ng opisina ay lumuwag. May mga ngiti, tawanan muli sa break room. Malinaw na sinabi ni G. Cole na si Ryan ay hindi nakasali sa high-level decision-making hanggang sa abisuhin muli. At gayunpaman, hindi ko maalis ang pakiramdam na may mali.
maliit na bagay ang nagsimulang mangyari. Una ay ang mga expense reports. Ang reimbursement para sa aking paglalakbay sa Kingswell meeting ay naantala. Pagkatapos, ang mga dokumento na isinumiti ko para sa approval ay ibinalik sa akin na walang pirma, walang paliwanag. Susunod, isang email na hindi ko kailanman ipinadala na sinasabing mula sa aking address ay na-flag ng IT. Naglalaman ito ng maling impormasyon ng kliyente at na-forward sa isa sa aming mga overseas partner. Mabuti na lang, ang partner ay isang taong may magandang relasyon ako at siya ay direktang nakipag-ugnayan upang linawin. Ngunit ang pagkakamali ay nagawa na. Iniulat ko ito sa aming internal systems team. Sinabi nila na walang senyales ng external hacking. Ang mensahe ay nagmula sa loob ng opisina. Doon ko alam. Si Ryan ang nasa likod nito. Hindi na siya sinusubukang tanggalin ako. Ang approach na yon ay nabigo. Ngayon, gusto niyang gawin akong hindi mapagkakatiwalaan para siraan ang aking reputasyon, dahan-dahan, banayad, hanggang sa ako ay mag-resign sa pagkadismaya o may ibang magdesisyon na ako ay isang liability. Ito ay classic corporate sabotage at hindi ito ang unang beses na nakita ko ito. Sa aking unang trabaho, fresh out of university, nagtrabaho ako sa ilalim ng isang direktor na naglaro ng parehong laro. Hindi niya ako direktang haharapin, ngunit pipigilan niya ang iyong mga mapagkukunan, ihihiwalay ka sa mga proyekto, tahimik na papatayin ang iyong pangalan hanggang sa ang tanging opsyon na natitira ay umalis. Ngunit hindi na ako 22 taong gulang. Hindi na ako aalis. Nagdokumento ako ng lahat, bawat email na napalampas, bawat pagkakamali na hindi ko ginawa, bawat pagkaantala. Natutunan ko ang mahirap na paraan na ang mga paper trails ay mas malakas kaysa sa mga emosyon sa mga kapaligiran na tulad nito. Nagsimula pa akong gumamit ng pribadong notebook, naglalog ng mga oras, petsa, mga pag-uusap, kung sakali. Pagkatapos isang hapon, nakarinig ako ng isang bagay na nagpatibay sa aking mga hinala. Naglalakad ako papunta sa conference room nang marinig ko ang boses ni Ryan sa loob. Masyadong malakas para sa isang pribadong diskusyon. Siya ay hindi matatag, sabi niya. Mula noong siya ay bumalik, siya ay erratic, agresibo. Sa tingin ko siya ay hindi angkop na pamahalaan ang mga kliyente na may mataas na pressure. Natigilan ako. Sinasabi ko lang, patuloy niya, siguro dapat tayong magsimulang mag-isip tungkol sa succession planning para sa client services. Malinaw na siya ay masyadong nag-overextend. Sumagot ang isa pang boses, isang hindi ko nakilala, isang mas bagong executive marahil. Siguro, ngunit ang Kingswell deal? Nagawa niya iyon sa ilalim ng malaking pressure. Bumuga ng hangin si Ryan. Siya ay nagtagumpay. Hindi natin maaaring patakbuhin ang isang kumpanya gamit ang swerte. Nakatayo ako doon na parang frozen sa ilang sandali. Pagkatapos ay tahimik na naglakad palayo. Lumamig ang aking dugo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa malamig na presisyon ng kanyang mga taktika. Siya ay nagtatanim ng mga binhi muli. Pagdudulot ng lason sa balon. Nang gabing iyon, nagpuyat ako. Tahimik ang opisina, madilim ang mga hallway. Naupo ako nang mag-isa sa glass meeting room, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod, nag-iisip kung ilang laban pa ang kailangan kong ipaglaban para lang magawa ang aking trabaho. Pagkatapos ay isang boses ang pumutol sa katahimikan. Nandito ka pa rin? Tumingala ako. Si G. Cole. Maaari ko ring itanong iyan sa iyo, sagot ko. Pumasok siya, naglagay ng folder sa mesa. Ang iyong binagong kontrata kasama ang lahat ng ating napagkasunduan. Binuksan ko ito, binasa ang wika. Matatag ito, tumango ako ng may pag-apruba. Nagsimula na rin ako ng internal audit. Dagdag niya. Masyadong maraming bagay ang nawala ang file lately. Tumingala ako ng matalas. Nagtagpo ang aming mga mata. Hindi ako bulag, Lily. Alam kong hindi pa tapos si Ryan. Bakit hindi mo siya pinigilan? Tanong ko. Nagkaroon ng mahabang paghinto bago siya sumagot. Dahil kailangan kong makita kung hanggang saan siya pupunta. Ang kanyang tinig ay pagod, mas parang isang ama kaysa sa isang CEO sa sandaling iyon. Pinoprotektahan mo ang kumpanya, sabi ko. Umiling siya ng dahan-dahan. Pinoprotektahan ko kayong dalawa.
ngunit marahil ay huli na para sa isa sa inyo. Isinara ko ang folder. Hindi ko kailangan ng proteksyon. Kailangan kong magpasya ka kung anong uri ng legacy ang gusto mong iwanan. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa akin. Pagkatapos ay umiling siya at umalis. At alam ko na may mas malaking bagay na darating. Ang opisina ay naging mas malamig sa linggong iyon. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil nagbago na ang hangin sa pagitan ng mga tao. Nahinto ang mga usapan sa mga bulong kapag ako ay dumadaan. Ilang empleyado ang ngumiti sa akin, ang iba ay umiiwas sa tingin. Nagsimula na ang internal audit at alam ng lahat. Kinakabahan ang mga tao. Ako rin. Hindi ko hiniling kay G. Cole na maglunsad ng audit, ngunit sa kaibuturan ko, nakaramdam ako ng ginhawa na ginawa niya. Kailangan kong ilabas ang katotohanan, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat na naglalakad sa shell ng itlog mula noong kinuha ni Ryan ang pamamahala. Gayunpaman, alam ko kung paano gumagana ang larong ito sa mga korporasyon. Ang katotohanan ay hindi palaging humahantong sa katarungan. Minsan ito ay humahantong sa mga tahimik na pag-alis at golden handshakes. Minsan ito ay nakalibing ng malalim sa likod ng red tape na ang pinsala ay nagiging irreversible. Nang Huwebes na yon, tinawag ako sa temporary office ng Audit Committee, isang lumang storage room na ginawang war room. Nakalagay ang mga files sa mga mesa, kumikinang ang mga monitor sa data, at ang whiteboard ay puno ng mga timeline at digital breadcrumbs. Si David, ang lead internal auditor, ay bumati sa akin. "Lily, salamat sa pagpunta. Gusto naming magtanong ng ilang mga tanong tungkol sa ilang kamakailang mga irregularidad." Tumango ako at umupo. Binuksan niya ang isang file sa screen. Una, ang email na ito na lumitaw na galing sa iyong account. Kinumpirma namin na ito ay ipinadala mula sa isang shared workstation malapit sa break room. Ang mga kredensyal ay manumanong ipinasok, kaya't may isang tao ang gumamit ng aking login, sabi ko. Umiling siya. "Hindi. May kumuha ng iyong mga kredensyal. Malamang na nakopy ito. Hindi ito phishing. Ito ay internal." Nag-cross ako ng mga braso. Iniulat ko ang insidenteng iyon sa araw na nangyari ito. Ngumiti siya ng bahagya. "Oo, at natutuwa kaming ginawa mo. Nakakita kami ng ilang iba pa na katulad nito. Mga email na binago, spreadsheets na inayos, mga pirma na tinanggal. Palaging natutuntun sa mga shared machine, palaging sa iyong pangalan." Lumakas ang bigat sa aking dibdib. "Ito ay coordinated," sabi ko. Nag-alinlangan si David. "Oo, at napaliit na namin ang listahan ng mga taong may access. Napansin din namin ang mga hindi pangkaraniwang pattern na nauugnay sa login ng assistant ni Ryan." Naupo akong tahimik. Kami ay hindi nag-aakusa ng sino man sa ngayon, ngunit may malinaw na pattern. Sabotage na naglalayong siraan ka at posibleng ang iba pa. Napasinghap ako. "Kaya ano ang mangyayari ngayon?" "Doon nagiging komplikado ang mga bagay," sabi niya. Hiniling ni G. Cole na ipresenta namin ang aming mga natuklasan ng direkta sa kanya. Malinaw niyang sinabi na gusto niya ang katotohanan, lahat ng iyon, walang filter. Tumango ako ng dahan-dahan. "Kung gayon, naroon ako." Nagtaas ng kilay si David. "Hindi ka obligado." "Naroon ako," sabi ko muli. "Kung ito ay malalantad, gusto kong tingnan ang lahat sa mata." Hindi siya nakipagtalo. Nang gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Iniisip ko ang iba pa na tahimik na umalis sa nakalipas na taon. Mga mahuhusay na empleyado sa kanilang 30s at 40s na simpleng umalis ng walang gaanong napansin. Mga taong dating itinuturing na mga rising star. Dati iniisip ko na ito ay turnover lamang. Ngayon, nagtataka ako kung ilan sa kanila ang tahimik na itinulak palabas ng mga laro ni Ryan. Dumating ako ng maaga sa executive boardroom kinabukasan. Si G. Cole ay naroon na, nakatingin sa labas ng bintana na parang isang taong naghihintay sa huling baraha. Pumasok si David at dalawa pang auditor. Pagkatapos ay si Ryan, huli ng 10 minuto, mukhang mayabang, hawak ang telepono. Walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha hanggang sa makita niya ako. Huminto siya sa pinto. Hindi siya kasama sa audit committee. Hindi tumalikod si G. Cole.
Nandito siya sa aking kahilingan. Bahagyang gumalaw si Ryan. Dapat sana ay internal at confidential ito. Kung gayon, hindi mo dapat ginamit ang mga resources ng kumpanya para gumawa ng pekeng email, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado ngunit matalas. Ngumisi si Ryan. Iyon ay katawa-tawa. Siya ay bitter lang dahil sa pagkatanggal. Mali ang iyong pagbibigay kahulugan. Siya ay mahalata, sabi ni David. Tinagalog namin ang maraming pagtatangka sa paglogin na nakaugnay sa account ng iyong assistant. Lahat ay konektado sa mga irregularidad na naglalayong sa trabaho ni Lily. May malinaw na timeline. Nagsimulang magbago ang mukha ni Ryan. Ang kanyang pagyayabang ay nagsimulang pumutok. Hindi ito ang iniisip mo. Hindi, putol ni G. Cole. Mas malala pa, isang mabigat na katahimikan ang pumuno sa silid. Pagkatapos ay tumayo si G. Cole. Susuriin ng board ang ulat na ito. Hanggang sa abisuhin muli, ikaw ay suspendido, epektibo kaagad. Nagbukas ang bibig ni Ryan para magprotesta, ngunit hindi lumabas ang mga salita. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito ay hindi may galit, kundi may pagdududa, na parang napagtanto niya na wala sa kanyang mga karaniwang trick ang makakapagligtas sa kanya ngayon. Naglakad siya palabas ng tahimik. Nanatili ako. Bumuga ng hangin si G. Cole, bumagsak ang kanyang mga balikat. Nabigo ako, sabi niya, bilang isang leader, at marahil bilang isang ama. Hindi mo maaaring pamunuan ang isang taong tumatangging lumaki, sabi ko ng tahimik. Ngunit maaari mong pamunuan ang kumpanya. Mayroon ka pa ring pagpipilian na iyon. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay tumango. At sa unang pagkakataon mula noong nagsimula ang lahat, naramdaman ko na nagsisimulang gumaan ang bigat. Lumipas ang 2 linggo mula sa audit meeting, ngunit ang epekto ng umagang iyon ay umalingaw-ngaw pa rin sa bawat sulok ng gusali. Hindi na bumalik si Ryan at ang dating proud smirk na dala niya na parang badge ay ngayon ay bahagi na ng mga bulungan sa opisina. Mabilis na kumilos ang board. Masyadong malakas, masyadong detalyado, masyadong nakakabigla ang ebidensya. Ang mga pekeng email, mga digital trace, ang hindi maipaliwanag na pagkawala ng mga files, ang pagtatangkang i-weaponize ang mga reklamo sa HR, lahat sa ilalim ng direksyon ni Ryan o sa pamamagitan ng mga taong minanipula niya. Nang lumabas ang huling ulat, malinaw na hindi lang sinubukan ni Ryan na siraan ako. Nilagay niya sa panganib ang integridad ng mismong kumpanya. Ang kanyang suspension ay naging termination. Ang opisyal na anunsyo ay bumanggit ng mga paglabag sa etikal na pag-uugali at internal na maling pag-uugali. Walang mga lawsuits, walang press release, tanging isang tahimik na paglabas sa likurang pintuan ng kasaysayan ng korporasyon. Ngunit kumalat pa rin ang salita. Inakala kong makakaramdam ako ng tagumpay nang marinig ko ang balita. Sa halip nakaramdam ako ng kalmado. Hindi tagumpay, kundi matatag. Na parang nalampasan ko ang bagyo at ngayon ay maaari na akong huminga. Ilang araw pagkatapos, tinawag ako ni G. Cole sa kanyang opisina. Isinara niya ang pinto. Nagpalipas ako ng maraming oras sa pag-iisip tungkol sa lahat ng nangyari, simula niya, at isang folder ang nasa mesa niya. Ngunit hindi niya ito binuksan kaagad. At kung ano ang gusto ko para sa kumpanyang ito sa hinaharap. Hindi ako nagsalita, hinayaan ko siyang matapos. Nagpakita ka ng higit na pamumuno sa nakalipas na buwan kaysa sa karamihan ng mga executive sa isang karera. Pinrotektahan mo ang aming pinakamalaking deal, pinanatili mo ang iyong composure sa isang pampublikong kahihiyan, at nag-navigate ka sa mga personal na pag-atake ng may profesionalismo. Iyon ang uri ng tao na gusto kong tumulong sa pagpapatakbo ng kumpanyang ito. Inusog niya ang folder sa tapat ng mesa. Sa loob ay isang sulat ng promotion. Director of Client Strategy. Isang executive level na posisyon, isa na direktang nag-uulat sa kanya. Tumingala ako, nagulat. Hindi ko ito hiniling. Alam ko, sabi niya. Iyon ang dahilan kung bakit karapat-dapat ka dito. Nag-alinlangan ako, pagkatapos ay binigyan siya ng mahinang tango. Kung tatanggapin ko ito, gusto kong magsalita tungkol sa kung paano tayo magpapatuloy. Hindi ko lang gustong humawak ng isang titulo. Gusto kong muling buuin ang kulturang ito sa tamang paraan. Ngumiti siya. Iyon mismo ang inaasahan kong sasabihin mo.
Mamaya na sa gabing iyon, habang nakaupo ako ng mag-isa sa aking bagong opisina, isang pansamantalang isa habang ginagawa ang renovations, tinitigan ko ang blankong nameplate sa pinto. Sa loob ng maraming taon, naglakad ako sa mga hallway na ito. Nagtataka kung mayroon bang talagang nakakakita sa aking ginagawa. Ang mga gabi ng pagpupuyat, ang mga client saves, ang mga apoy na pinatay ko nang walang isang salita ng kredito. Akala ko ang pananatiling tahimik ang pinakamahusay na paraan para mapanatili ang kapayapaan, para hindi magdulot ng friction. Ngunit ang katahimikan ay halos nagdulot sa akin ng lahat. Hindi lang ito tungkol sa isang kontrata o posisyon. Ito ay tungkol sa pag-alala na ang kakayahan ay hindi pagmamataas at ang profesionalismo ay hindi kahinaan. Ako ay na-underestimate, na-dismiss at na-sabotage, ngunit hindi ako natalo. At hindi ko hinayaan ang aking sarili na maging mapait. Iyon, para sa akin, ay ang tunay na panalo. Sa mga linggo na sumunod, nagsimula akong hubugin muli ang departamento. Binuksan ko muli ang mga linya ng komunikasyon. Nagbalik loob ako sa mga taong naitulak palayo ng hindi patas. Gumawa ako ng isang anonymous reporting system upang walang sino man ang kailangang matakot sa paghihiganti para sa pagsasalita. Naglaan pa ako ng oras para sa mga mas batang empleyado na nagsisimula pa lang. Ilan sa kanila ay nakakita sa aking pinagdaanan at tahimik na nagtanong kung paano ako nanatiling malakas. Hindi mo palaging mapipili ang iyong mga laban, sabi ko sa kanila. Ngunit maaari mong piliin kung sino ka sa gitna nila. Tungkol naman kay Ryan, ang huling narinig ko ay nag-i-interview siya sa mga mas maliliit na kumpanya sa labas ng estado. Ngunit nahabol na siya ng kanyang reputasyon. Sabi ng ilan, si G. Cole ay nagpulot para masigurong hindi napasama ang pangalan niya sa publiko. Siguro iyon ay ang huling kilos ng pagmamahal ng isang ama. Hindi ko tinanong, hindi ko kailangan. Isang hapon, habang naglalakad ako sa opisina, dumaan ako sa glass wall na dating naglalaman ng Kingswell negotiation. Huminto ako sandali, inalala ang lahat. Ang sabotage, ang tawag, ang panic, ang huling tagumpay. Ang isang deal na iyon ay nagbago ng takbo ng aking karera. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyari noong ngumiti ako kay Ryan at lumabas sa kanyang opisina, tumangging magmakaawa. Iyon ang turning point. Hindi dahil sumuko ako, kundi dahil alam ko ang aking halaga at tumanggi akong hayaan ng sinuman, anak man ng boss o hindi, na kunin iyon sa akin muli.